Okay, mga kaibigan, pag-usapan muna natin itong matinding babala ni Attorney Rowena Guanzon. Ano ba itong court martial, mga kaibigan? Nako, ito na naman po tayo. Ano ba itong panawagan or babala ni Attorney Rowena Guanzon sa mga general na nagbubulag-bulagan, nagbingi-bingihan na kunwari wala silang narinig, kunwari hindi nila alam, patay mali siya, pero mga kaibigan, alam naman pala nila. Di ba? So ito po ang panawagan or babala. Ito, i-post natin dito para makita po ng lahat, mga kaibigan. Ayan po, oh. Basahin niyo po sa inyong screen. Ayon po yan kay Attorney Rowena Guanzon. Dapat sa next admin iupo sa court martial. Naku, grabe, court martial. Alam niyo bang ibig sabihin ng court martial, mga kaibigan? Ang court martial po, yan po yung pinaka-highest na paglilitis, no? Nililitis ang mga men in uniform. Yan po yung pinaka-justice nila. Yan po yung pinaka-korte nila. Pag meron po silang mga ginagawang mga kasalanan, ang mga sundalo natin, yan po yung pinaka-korte nila. Court martial. So, ano po itong matinding babala ni Attorney Rowena Guanzon? Sabi niya, sa lahat ng general na allegedly nakinabang sa balay-baletang nakawan sa gobyerno, sa ngalan ng salapi, ay nagbubulag-bulagan sila sa katiwalian na sila dapat ang unang-unang nagpatigil sana. Di ba? Tama po. Tama pong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. May nakinabang po, mga kaibigan. May mga general di umano na nakatanggap din po ng malay-maletang pera. Hindi pa lang ipalabas o hindi pa naipakita ang kanilang mga affidavit ng second batch kasi meron daw doon matataas na opisyal ng AFP. Meron din po daw mga kapulisan. So, itong mga to, dapat daw, mga kaibigan, iharap sila sa court martial. Kung babasahin po natin dito, ayon po kay Attorney Rowena Guanzon, umani ng reaksyon ang pahayag ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos niyang iginit na dapat umanong papanagutin ang ilang mataas na opisyal ng militar kaugnay ng controversial na maleta na issue. Ayon kay Guanzon, dapat next administration iupo sa court martial ang lahat ng general na allegedly nakinabang sa malay-maletang nakawan sa gobyerno. Sa ngalan ng salapi ay nagbubulag-bulagan sila sa katiwalian na sila dapat ang unang-unang nagpatigil sana. Ang pahayag ni Guanzon ay kaugnay ng patuloy na diskurso hinggil sa umano'y maletang scheme kung saan binabanggit sa affidavit ng 18 dating sundalo ang umano'y pag-deliver ng malaking halaga ng pera gamit ang mga maleta sa ilang opisyal ng gobyerno. So, mga kaibigan, matindi po ito, guys. Dahil ito po, itong mga matataas na opisyal po ng mga men in uniform natin, itong mga sinasabi nilang mga general na tumanggap din po ng mga maletang pera. Kaya pala tahimik sila. Marami na po nagtataka, marami na po talagang nagtatanong, bakit hindi sila nagsasalita? Wala po silang sinasabi. Nagmula po sa flood control scandal, wala po silang sinasabi. Ngayon, ito naman, mga pasabog ng mga dating mga sundalo, itong sinasabi nilang the ex-marines or ex-militar. Bakit po walang sinasabi ang mismo ang kanilang mga general? Tahimik po sila, mga kaibigan. Kaya marami po nagtatanong, si retired General Pokis, nalilito na rin siya, mga kaibigan, bakit sila hindi nagsasalita? Si retired General Orlando De Leon, ganun din ang sinasabi. Karamihan po, mga kaibigan, ng mga retired natin na mga magigiting na mga general ay iisa lang po ang kanilang panawagan. Bakit hindi po sila nagsasalita? Dapat magbigay po sila ng pahayag at dapat kundinahin nila itong nangyayaring maletang perang distribution sa mga politiko. Kasi hindi po ito maganda, mga kaibigan, sa bayan natin. Na hindi po sila nagsasalita, guys.
Oh, yan oh. Sa ngalan ng salapi ay nagbubulag-bulagan sila sa katiwalian na sila dapat ang unang-unang nagpatigil sana. Biruin nyo, dahil po sa salapi, dahil po sa pera, milyon-milyong perang ibinigay sa kanila through male-maleta, punong-puno ng salapi. Wala po silang sinasabi, nagbubulag-bulagan sila, kunwari, nagbingi-bingihan. Nagkukunwari po sila, guys, dahil nabusalan na po ang kanilang mga bibig. Grabe po itong mga to. Nakakahiya kayo. Kayo pa naman yung tinaguriang mga bayani, di ba? Kasama sila sa the unsung heroes eh. Isa sila sa mga sinasabi nating mga bagong bayani, itong mga sundalo natin. Dahil sila po ang mga first responder, guys. Sila po ang mga sinasabi nating mga frontliner. Di ba? Kunwari, may mga pandemic, may mga sakuna, mga bagyo, mga lindol, kung ano-ano pa. Sila ang mga frontliner, kaya tawag sa kanila mga bagong bayani. Pero pagdating po sa korupsyon, malawakang korupsyon, male-maletang perang nawawala, flood control scandal, wala po silang sinasabi. Lalo na po itong AFP chief, si General, alam nyo na kung anong pangalan, di ba? Bakit ayaw nila magsalita? Dapat magbigay po sila ng statement. Di ba dapat naman talaga ganun ang gagawin? Magbigay sila ng ultimatum, magbigay sila ng warning. Kasi ang nagpasabog, mga kaibigan, ang mga whistleblower ay mga military, mga marines, may mga pulis pa, at mayroong mga ranggong, yung iba may mga ranggo. Pero bakit po walang sinasabi ang AFP? Kaya po, mga kaibigan, galit na galit po itong si Attorney Rowena Guanzon. Ang sabi niya, guys, dapat next administration iupo sa court martial ang lahat ng general na allegedly nakinabang sa male-maletang nakawan sa gobyerno. Tama, agree ako dun. Dapat nga ngayon na dapat nga ngayon na i-court martial na yung mga yan para matauhan, para hindi na mapalisan. Kasi po matindi na po ito, mga kaibigan. Tingnan nyo Holy Week po tayo, guys. Diba? Mag-Holy Week na po tayo. Next week po, magnilay-nilay na po tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Wala po tayong mga topic next week kasi Holy Week. Babalik pa po tayo, mga kaibigan, after pa ng Holy Week, guys. Mawawala na po yung mga topic. Malamang sa malamang, hindi na naman po ito mapapag-uusapan, itong mga mali-malitang pera, itong mga flood control scandal. Ewan ko lang kung babalik ba ang Blue Ribbon Committee, kasi wala na naman pong sinasabi itong si Senator Lacson. Siguro nagbabakasyon. Hayahay sila. Ngayon, nagbabakasyon lahat. Karamihan po sa kanila, mga kaibigan, ayun, hayahay. Yung Congress, iba doon, nakatanggap ng tinatawag nilang Easter bonus. Pero, mga kaibigan, itong mga AFP, mga kasundaluhan natin, mga kapulisan natin, hanggang ngayon, wala pa rin po tayong naririnig. Napakasakit po isipin, guys, na mukhang wala na talaga tayong pagkakatiwalaan. Kung hindi, walang nang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya po, mga kaibigan, nagbigay po ng matinding pahayag, matinding message, at matinding babala sa ating lahat, na pag hindi po si VP Sara ang naging Pangulo, mga kaibigan, nako, agree ako dun, wala pong mananagot.